Kagulat World. Habang marami ang nag-focus sa kanyang clay court struggles at maagang exit sa Roland Garros, tahimik namang papasok si Alexandra Ayala sa isa sa mga pinakadelikadong bahagi ng season para sa kanyang mga kalaban, ang grass court season. At dito nagiging sobrang interesting ang kwento. Hindi sikreto na ang clay court ang isa sa pinakamahirap na surface para kay Alex. Pero kapag lumipat na ang tour sa limuhan ng England, ibang bersyon ng Filipina star ang lumalabas. Mas mabilis ang bola, mas aggressive ang kanyang left-handed angles, at mas nagiging deadly ang kanyang baseline attacks. Sa katunayan, isa sa pinakamalaking breakout moments ni Alex noong nakaraang season ay nang makarating siya sa kanyang unang WTA Tour Finals sa Eastbourne, kabilang ang panalo laban kay former Grand Slam champion Jelena Ostapenko. Kaya naman maraming international tennis observers ang naniniwalang pwedeng maging isa siya sa pinakamapanganib na players ngayong grass swing. Ngayon, papasok siya sa Lexus Birmingham Open WTA 125 bilang isa sa mga pinakamalalakas na contenders sa torneo. Nakasama siya sa elite entry list kasama sina Janice Jen, Tatjana Maria, Beatriz Haddad-Maia at iba pang top 100 players. Mas lalong tumitindi ang excitement dahil ito ang opening tournament ng British grass court season bago ang Wimbledon. At para kay Alex, hindi lang ito simpleng preparasyon. Ito ay pagkakataon para patunayan na ang kanyang laro ay talagang bagay sa grass at na kaya niyang mag-uwi ng isa pang malaking titulo para sa Pilipinas. Kung may surface na pwedeng magdala kay Alex sa panibagong historic run ngayong 2026, ito na talaga ang panahon niya. Kapag pinag-usapan ng modern tennis, may tatlong pangunahing battlefields ang bawat manlalaro: hard court, clay court, at grass court. At para kay Alex, unti-unti nang lumilinaw kung saan siya pinakamapanganib. Matapos ang kanyang kampanya sa clay season at maagang pagtatapos ng kanyang Roland Garros run, agad siyang nag-shift ng focus sa England para sa Birmingham Open. Habang ang ibang players ay naghahanap pa ng rhythm sa damuhan, si Alex ay may magandang dahilan para maging kumpiyansa. Noong nakaraang grass season, dito nagsimulang makita ng tennis world ang ibang bersyon ng Filipina sensation. Hindi lang siya naging competitive. Naging legitimate threat siya laban sa mas mataas na ranked players. Sa Eastbourne, gumawa siya ng isa sa pinakamalaking runs ng kanyang career. Tinalo niya ang ilang established names at umabot hanggang final. Isa sa pinag-usapang panalo niya ay laban kay former French Open champion Jelena Ostapenko, isang player na kilala sa world-class power game. Ang panalong iyon ang nagpakita na hindi basta hype ang pangalan ni Alex sa international scene. Bakit bagay ang grass kay Alex? Una, mabilis ang surface. Hindi katulad ng clay na mabagal at mahaba ang rallies, ang grass ay nagbibigay ng reward sa aggressive shot making. Ito mismo ang estilo ni Alex. Mahilig siyang umatake gamit ang kanyang forehand, kumuha ng maagang timing sa bola, at magdikta ng pace mula sa baseline. Pangalawa, malaking advantage ang pagiging left-handed niya. Sa grass, mas nagiging awkward ang spin angles ng mga lefty players. Madalas napipilitang lumabas sa comfort zone ang mga kalaban dahil sa kakaibang trajectory ng bola. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming analysts ang naniniwalang may natural fit si Alex sa ganitong surface. Pangatlo, tumataas ang kanyang confidence kapag mabilis ang court. Kapag kumpiyansa si Alex, mas nagiging agresibo ang kanyang body language. Mas mabilis siyang magdesisyon sa points at mas lumalakas ang kanyang willingness na umatake sa crucial moments. Hindi rin aksidente na isa siya sa mga pangunahing pangalan na inilagay ng organizers sa Birmingham Open entry list ngayong taon. Ang tournament mismo ay nag-highlight kay Alex bilang isa sa biggest attractions ng event matapos ang kanyang breakout performances noong nakaraang season. At ngayon, papasok siya bilang isa sa mga highest-ranked contenders sa draw kasama sina Janice Jen, Tatjana Maria, Beatriz Haddad-Maia, Kimberly Birrell, at iba pang matitinding grass court competitors. Ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang naniniwala na hindi lang semi-final o final ang target dito. May totoong posibilidad na makuha niya ang titulo. Dahil kung may isang bahagi ng season kung saan kayang mag-transform si Alex mula contender tungo sa champion-level threat, nasa harap na niya ito ngayon, ang grass court season ng England. Pero kahit gaano kalakas ang momentum ni Alex sa grass court, hindi magiging madali ang Birmingham Open. Ito ang bahagi ng kwento na mas lalong nagpapainit sa excitement. Dahil habang maraming fans ang nagsasabing kaya niyang kunin ang titulo, ang mas malaking tanong ngayon ay kung paano niya haharapin ang pressure ng pagiging isa sa mga pangunahing paborito sa torneo. Noon kasi, si Alex ang underdog. Ngayon, iba kapag pumasok ka bilang isa sa highest-ranked players sa draw, iba ang tingin sa iyo ng mga kalaban. Hindi ka na sorpresa, hindi ka na dark horse, ikaw na ang target.
At dito masusubok ang maturity ng kanyang laro. Sa latest entry lists ng Birmingham Open, kabilang si Alex sa mga top names ng event kasama sina Janice Jen, Tatjana Maria, Talia Gibson, at iba pang dangerous grass court players. Ang torneo mismo ang naglalagay sa kanya bilang isa sa biggest attractions ng opening week ng British grass season. Mas lalong interesting dahil ang Birmingham ang unang malaking testing ground bago magsimula ang sunod-sunod na grass tournaments patungong Wimbledon. Rehearsal ito bago ang pinakamalaking entablado ng tennis. At kung babalikan natin ang trajectory ng kanyang career, maraming signs na nagsasabing posibleng nasa tamang teaming si Alex ngayon. Mas malakas na ang kanyang katawan kumpara noong teenage years niya. Mas consistent na ang kanyang serve. Mas mabilis na rin ang kanyang court positioning. At higit sa lahat, mas mataas na ang kanyang confidence matapos ang sunod-sunod na breakthrough performances nitong nakaraang 2 season. Hindi na ito yung batang prospect lang mula Pilipinas. Ito na yung player na unti-unting natutong manalo laban sa mga dating pinapanood niya lang sa TV. Kaya napakahalaga ng Birmingham run na ito. Dahil hindi lang ranking points ang nakataya rito. Psychological statement din ito para sa buong WTA Tour. Kapag nakagawa siya ng malalim na run o nakuha pa mismo ang titulo, lalong lalaki ang respeto ng mga kalaban bago pa man magsimula ang Wimbledon. At alam natin kung gaano kahalaga ang confidence sa grass. 1 linggo lang ng magandang tennis pwedeng magbago ng buong season. Nakita na natin ito sa nakaraan. Noong nakaraang grass campaign, nagkaroon siya ng breakthrough run na nagdala sa kanya sa pinakamalalaking spotlight ng kanyang career. Ang momentum na iyon ang naging dahilan kung bakit mas maraming tennis observers ang nagsimulang maniwala na may potential siyang maging regular contender sa pinakamalalaking tournaments. At ngayong 2026, mas handa siya. Mas mataas ang ranking, mas marami ng experience, mas kumpleto ang laro. Sa papel, may mga manlalarong mas experienced pa rin kaysa kanya. May mga veterans na sanay sa damuhan. May mga former champions na alam kung paano manalo sa ganitong surface. Pero ang pinaka-delikadong player sa tournament minsan ay hindi yung may pinakamaraming experience, kundi yung player na papasok na gutom. At yun mismo ang aura ni Alex ngayon. May misyon, may gustong patunayan. Na ang Eastbourne breakthrough noon ay hindi aksidente. Na ang kanyang pag-angat sa world rankings ay hindi tsamba. At na ang Pilipinas ay mayroon ng tennis star na kayang lumaban sa pinakamalalaking pangalan sa mundo. Kaya habang nagsisimula ang grass court season sa Birmingham, isang bagay ang malinaw. Kapag nahanap ni Alex ang kanyang rhythm sa unang mga rounds, pwedeng maging napakahirap niya pigilan. At kung mangyari yon, hindi lang semi-final o final ang pinag-uusapan natin. Isang makasaysayang championship run na naman ang masaksihan ng buong mundo mula sa Filipina sensation na patuloy na gumugulat sa international tennis scene.